Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Mga kapatid, December 18, alam nyo ho, tayo ay nakakatatlong araw na ng Misa de Gallo. Sa mga nagbubuo ho ng Misa de Gallo, taas-taas ang kamay ang mga nakatatlong araw na po. Congratulations! Nakatatlo na ho kayo. 3 down. Ilan na lang? Nako po. 6 na lang. Kaya buuin ho natin. Tayo ay nasa panahon pa rin ng Adbyento, magamat ang tinatawag natin na Misa de Gallo o Simbang Gabi ay nakapaloob sa panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda, panahon ng paghihintay.
Sinasamahan natin ang ating mahal na ina. Itong simbang gabi, siyam na umaga, ito po ay sumasagisag din sa pagdadalang tao, 9 na buwan ng pagdadalang tao ng ating mahal na ina. Kaya huwag pong kakalimutan sa mga nagsisimbang gabi, hindi lamang po ito tradisyon na taon-taon lang nating ginagawa at hindi lamang po ito obligasyon dahil walang sasama, dahil ikaw ang naka-duty, dahil ikaw ang assign. Ito po ay isang debosyon, nobenaryo, pagdarasal. And what is the best way to prepare ourselves to celebrate the birth of our Lord is prayer. Yung pangnanalangin, pagdarasal. Kaya nga ho, ito yung pinakamagandang sandali na kung saan tayo ay magbibigay ng oras, panahon sa Panginoon, babawi tayo. Baka naman ito pong 2025 ay medyo binisi natin ang sarili natin, tinipid natin ang Diyos sa oras, medyo dinaya natin si Lord sa oras, bigay natin ulit ang 9 na araw na ito sa Kanya. Kaya nga ho, ito pong 9 na araw na ito ay ginagawa natin bilang tanda din ng ating pagbabalik loob, ng ating sakripisyo. At bukod kay Maria, meron pang isang sumasama, gumagabay sa atin sa paghahandang ito. Siyempre, walang iba, kundi ang dakilang si San Juan Bautista na binabanggit sa ating ebanghelyo ngayon. Siya ay sinugo ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Daraanan ng Panginoon. At ang tanong, saan papunta ang daan na iyon? Of course, mga kapatid, isinilang ang Panginoon, may December 25, may Pasko tayo, may Juan Bautista, dahil may Diyos na tumupad ng kanyang pangako para sa atin. Ang iligtas tayo. Kaligtasan mula sa kasalanan. Kaligtasan mula sa kasamaan. Kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya nga meron tayong orasyo imperata para sa ating bansa. May orasyo imperata para sa kalusugan. May orasyo imperata laban sa sakuna, kalamidad. Kailangan natin ng dasal. Kailangan natin ng panalangin. Kaya bago matapos ang taon na ito, sinasamahan tayo ng mahal na ina ni Juan Bautista na ihanda natin ang sarili natin upang maging karapat dapat tayong makibahagi sa kaligtasang ibinigay ni Kristo. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. May Emmanuel, God is with us, upang iligtas tayo. Kaya nga, magandang balikan ho natin. Ilang araw na lang, hindi ho Pasko lang na. Ilang araw na lang, tapos na ang taon na ito. Pag nilayan natin, tanungin natin ang sarili natin. Ano nga ba ang ginawa ko? Paano ko ginamit ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin upang mailigtas ako? Sa lahat ng mga ginawa natin, proyekto, projects, programs, dreams, concerns, schedule mo, sa lahat ng ito ba, ngayong taong 2025, nandun ba yung hangarin na maging ligtas at mailigtas ka? Isinama ba natin sa mga dahilan ng ginagawa natin? Isinama ba natin sa mga kahulugan ng mga ginagawa natin ang kaligtasan natin? Did we and do we still desire for our salvation? Kasi baka nakakalimot ho tayo na ang buhay ho natin sa mundong ito ay nakikidaan lamang ika nga ng kanta. Hindi po ito ang ating final destination. Tayo ay naglalakbay. We are still in a journey. Speaking of paglalakbay, last November ako po'y natutuwa na isama ko ulit sa isang Marian pilgrimage. Kami ho'y dumalaw sa mga simbahan ni Maria sa Fatima, sa Portugal, sa Lourdes, sa France, Nuestra Señora del Pilar, sa Spain, at sa Italia ho, ang Mary Major Basilica. Meron pa akong kaibigan, sabi niya, Father, sa susunod na may pilgrimage ka naman, sabihan mo ako, gusto ko rin makasama para mapag-ipunan naman. Dahil talaga namang pinag-iipunan natin ang mga naka-bucket list natin, ang mga nakalista natin. Hindi lang yung mga bibili natin, aminin naman natin, walang masama. At bata pa lang ho tayo, at kahit matanda na tayo, we can still desire for a place to visit.
makita. Sana makapunta ako doon. Pero may paalala po ako. Sa araw na ito, bago magpasko, tignan ho natin, nakasama pa rin ba sa bucket list natin ang langit? Do we still desire for heaven to reach? Kasama po ba yan sa bucket list natin? Ang dami mong gustong puntahan. Ang dami mong pinag-iipunang mapuntahan. Pero ang langit ba, pinag-ipunan mo na. At pinag-iipunan mo pa. Ang budget na kailangan dyan, kabutihan budget. Kaya sa araw na ito mga kapatid, pakinggan natin ang tinig ni Juan Bautista. Pakinggan natin ang paanyaya ni Maria. Gawin ninyo ang nais niyang gawin ninyo at ang sasabihin niya sa inyo. Ang sabi ni Juan Bautista sa ilang, ituwid ang daraanan ng Panginoon. Sa araw na ito mga kapatid, balikan ho natin at ihingin natin ang tawad sa Diyos. Ang mga mali at masamang nagawa natin sa buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. At sa pagpasok ng bagong taon, muli nating ipagkatiwala ang buhay, ang oras at araw na ibinibigay pa ng Diyos para sa atin. Isa lang ang ating final dream, desire, destination. Heaven. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa muli mong pagkakaloob sa amin na maranasan ang kadakilaan, ang hiwaga, at ang pagdiriwang ng Pasko ng iyong pagsilang. Maraming salamat sa buhay mong inialay sa amin. At patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ang sarili naming buhay ay hindi naging tama. Kung hindi naging mabuti ang paggamit namin sa buhay na ipinagkatiwala sa amin. At Panginoon, sa Paskong darating, sa Pasko ng iyong pagsilang, tanggapin mo ang natatangi naming regalo, ang pagbabalik loob. At Panginoon, sa bagong taon na darating, gabayan, samahan niyo po kami upang ang lahat-lahat sa aming buhay ay maghatid sa kaligtasan at sa langit na handog mo para sa amin. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.